Una sa lahat, magandang gabi. Bakit natin binabasbasan ang mga palaspas? May dalawang dahilan. Una, inaalala natin ang mga taong taga-Jerusalem na may bitbit na mga palaspas at masayang sinalubong si Jesus sa kaniyang pagpasok sa lungsod. Welcome, Lord! Welcome, Hosanna! Ngunit sa kabilang banda, number 2, ang linggong ito ay tinatawag ding linggo ng pasyon, na sa Latin, ang ibig sabihin ng pasyon, paghihirap. Bakit tinatawag itong linggo ng pasyon? Dahil sa misa ngayon, inaalala rin natin ang matitinding paghihirap na ginawa ng parehong mga tao kay Jesus doon sa Jerusalem. Ngayon, anong napapansin ninyo? Hindi magkatugma. Dalawang asal na hindi nagtutugma. Masaya, welcome Lord. Sa kabilang banda, ipako siya sa krus, paghihirap. Ang tanong, bakit pinagsama ang dalawang magkasalungat na asal na ito? Mga kapatid, dahil may mensahe ito para sa ating lahat. Dahil tayong mga tao, simula pa noon, hindi tayo consistent. Tama? Pabago-bago ang ating pagsunod kay Jesus. Bakit pabago-bago ang ating pagsunod kay Jesus? May 3 dahilan. Sana huwag kalimutan. At habang nagsasalita ako, tingnan ang sarili. Please. Number 1, ang unang dahilan, bakit pabago-bago, hindi consistent ang ating pagsunod kay Kristo ay ang pagiging makasarili ng tao. That's number 1. Tingnan ang sarili, pagiging makasarili. Ang mga tao sa Jerusalem, alam niyo ba, meron silang makasariling interes kung bakit masaya nilang tinanggap si Jesus. Ipinakita nila na interesado sila kay Jesus dahil sa mga himala, mga milagro na ginawa niya. Kaya nasabi nila sa kanilang sarili, wow, ang taong ito ay makakagawa ng maraming mabubuting bagay para sa atin. Siya na ang hari na hinihintay natin para iligtas tayo mula sa pagkaalipin ng masasamang Romano. Welcome, Lord! Meron pala silang selfish interest, makasariling intensyon. Pero nung malaman nila na hindi pala iyon ang gustong gawin ni Jesus, doon na nila siya ipinakwil. Ipako siya sa krus. Nagalit sila. Ganon din tayo, mga kapatid. Walang pinagkaiba. Dahil maraming beses ang Diyos para sa atin ay Rescue 911 lang. 8888 lang. Tinatawag lang natin siya kapag may problema tayo o may krisis. Pero kapag panahon ng saya at kasaganaan, nakakalimutan natin siya. Aminin. Sometimes,
We are also like the people in Jerusalem, selfish. Tinatawag lang natin ang Diyos pag meron tayong kailangan. Nagsisimba lang tayo kasi may hihingin lang tayo sa Diyos. Pero pag wala tayong kailangan, nakakalimutan natin siya. What do we call that? Number 1, selfishness. Number 2, ang pangalawang dahilan kung bakit tayo pabago-bago sa ating pagsunod kay Kristo ay ang ating takot sa paghihirap. Takot tayong magdusa. Nagbago ang isip ng mga tao sa Jerusalem nang malaman nilang balak ng hulihin at patayin si Jesus ng mga makapangyarihang Pariseo. Kaya nang may krisis na at bantang kapahamakan, umatras na sila sa pagsunod. Gusto niyo ng example? Pedro. Yung lumang Pedro. Diba sabi ni Pedro, Lord, I will defend you. Hindi kita pababayaan, Lord. Anong nangyari? Dahil natakot siyang mahuli at mapatay kasama ni Jesus, itinanggi niya si Jesus ng 3 beses. I do not know him. At sumumpa na hindi niya kilala si Jesus. Imagine. Dahil ayaw niyang matulad kay Jesus na ipako sa krus, itinanggi niya si Jesus, tinalikuran. Mga kapatid, tayo din, maraming beses, nagiging katulad din tayo kay Pedro. Gusto nating iwasan ang hirap sa pagsunod kay Kristo. Masaya tayong sumama sa mga gawain ng simbahan kapag komportable tayo. Tama? Pag komportable tayo, masaya tayong sumasama. Pero kapag dumating ang pagsubok, hindi na natin naiintindihan. Hindi na natin itinutuloy ang pagsunod. Minsan na may iba, tumigil na sa pagsisimba. Nakaranas lang ng paghihirap sa pagsunod kay Kristo. Tumigil na sa pagsisimba. Mga kapatid, hindi tama ang ganitong ugali na sumusunod lang tayo sa Diyos kapag maginhawa ang buhay. Dahil alam nyo ba, reminder, ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagsisimba at nagdarasal. Dapat tayo rin ay nagtatrabaho para sa katarungan, katotohanan at kapayapaan. Dapat din nating ituwid ang mali. At ang pagtutuwid ng mali ay may kaakibat na banta, panganib sa buhay at paghihirap. Naghumili ako about yung pagbibigay na galing sa puso. Maraming nagsisimba doon na mayayaman na nagbibigay sa simbahan. Alam niyo, may isang mag-asawa, isinumbong ako sa obispo. Bakit daw pinaparinggan ko sila? Napakasakit. Yung obispo mismo nagsabi sa akin, may nagsumbong sa akin, Father, pinaringgan mo daw sila sa homily mo. Sabi ko, Bishop, ang sakit naman. Nakakalungkot. Yun kasi yung ebanghelyo, Bishop, wala akong magagawa. Kailangan kong sabihin ang mensahe. Kung natamaan sila, hindi na sana sila nagsumbong. Kung natamaan sila, Bishop, alam ng Diyos, wala akong pinaringgan. Alam ng Diyos, wala akong pinaringgan. Para sa lahat ang homily ko, Bishop. Umiyak ako Kasi Bishop sinumbong nila agad sa Bishop Dapat sa akin sila muna pumunta. Nasaktan ako. Yun.
Pero wala tayong magagawa. Ang totoong Kristiyano, trabaho din natin ang magsalita ng katotohanan. Kung may matatamaan at nagalit sila sa atin, wala tayong magagawa. Trabaho natin yan. Propeta tayo eh. Kaya pala, maraming hindi na nagsisimba at tumigil na sa pag-serve. Kasi nakaranas ng paghihirap. Tama? That's number 2. Pangatlo na dahilan ng bakit pabago-bago tayo sa pagsunod kay Kristo ay kakulangan sa pananampalataya. Lack of faith. Meron ba tayo nito? Oo, tinanggap siya ng mga tao dahil sa mga himala. Pero kulang pa rin ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Iniwan nila si Jesus dahil naging prangka si Jesus sa pagsalungat sa makapangyarihang gobyerno ng Roma. Kaya sinabi nila sa isa't isa, paano niya matatalo ang makapangyarihang militar ng Romanong pamahalaan? Hindi sila nagtiwala kay Jesus. Hindi sila nagtiwala. Mga kapatid, ilang beses na ba tayong nawala ng tiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Kasi kapag may gusto tayo, nagdarasal tayo, di ba? Pero kapag hindi agad sinagot ng Diyos ang ating mga dasal, bigla tayong nagdududa, nagtatanong, tinutulungan ba talaga tayo ng Panginoon, Father? Mahal ba talaga ako ng Diyos, Father? Inaalagaan ba ako para siyang bingi? Wala siyang pakialam, hindi siya nakikinig. Ba't biglang nawala ang ating tiwala? Di ba? Pag November, naniniwala tayo na si Kristo ay hari. Di ba? Pag June, naniniwala tayo na si Kristo ay Good Shepherd. Ba't nawala yung pagtitiwala natin at pananampalataya? Pag hindi agad nabibigay ng Diyos ang gusto natin, nawawala agad yung pananampalataya natin. Hindi dapat. Kaya mga kapatid, tatapusin ko sa isang tanong. Sige po, tanungin ang sarili. Mayroon din ba tayong nitong tatlong asal? Ano nga yung tatlong asal? Pagiging makasarili, takot sa paghihirap, at kakulangan sa pananampalataya. Pabago-bago ba rin ang ating pagsunod sa ating Panginoon?